Maupay nga kulop mga kawaray. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, pati na rin po sa inyo mga OFW. Gaya po ng aking mga sinasabi, saan man po kayong panig ng mundo naroon, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong araw na to ay meron po tayong panonoorin mga video na nakakatakot. At ang mga video nito ay credit po kay Andy the Explorer. Subscribe nyo po channel niya. Okay, panoorin na po natin. Mula sa misteryosong boses sa porch hanggang sa multo sa dilim, naririto ang 8 video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Si Kyla mula Oklahoma, kasama niya ang 3 pa niyang kaibigan, ay nagpapahinga sa kanilang porch matapos ang mahabang night shift. Mga bandang 4:00 ng madaling araw, habang tahimik ang buong kapitbahayan at nangingibabaw ang antok, may nangyaring hindi nila inaasahan. Isang bagay na agad nagpatayo ng balahibo nila. It's okay, here we go. Oh no, grab excuse me, you have to leave me. Bigla nilang narinig ang isang mahinang bulong. May Isang tinig nagsalita. na hindi nila kilala at hindi dapat naroroon. Kwento ni Kyla, ang boses ay nagmula raw sa bakanting abandonadong shed sa tabi lamang ng bahay nila, isang lugar na matagal nang walang nakatira. Dahil sa takot, sabay-sabay silang nagsitayo at nagmamadaling pumasok sa loob. Pero mas nakakatakot pa ang natuklasan ng mga manunood nang mapanood ang video. May isa pang bahagyang bulong, mahina pero malinaw. Para bang may nagsabi sa isa sa mga lalaki ng, "Shut the door." Nakakatakot yung ganyan eh, no? Nagkikwentuhan kayo, saya yung nagkikwentuhan dyan sa kung saan naman. Halimbawa sa may veranda nyo, sa sala, o kaya sa labas ng bahay. Masaya kayo nagkikwentuhan, tapos madilim. Habang nagkikwentuhan kayo, biglang may marinig kayo na parang may sumigaw o kaya bumulong. Tapos wala naman kayo nakikitang tao. At sa palagay nyo kayo lang naman na andun. Napakatahimik na lugar. Nakatakot talaga ganyan, magugulat ka na lang. Mala siguro, maong gagawin nyo, ganun din eh. Papasok na lang kayo sa bahay para iwas yung kapahamakan o kaya takot. Mabawasan yung takot kasi kayo ba nung makarinig ng ganun eh, alam nyo namang wala kayong ibang kausap dyan kundi kayo lang eh. Walang ibang tao, tapos madilim pa. Natakot. Ayon kay Kyla, marami ng kakaibang nangyayari sa bahay nila, mga ingay, mga anino, mga bagay na gumagalaw, pero ito ang unang pagkakataong may nahuli mismo sa camera. At kung ito ang unang beses, nakakatakot isipin kung ano pa ang hindi nila nakikita. Nang makita ng isang motorista ang nakakatakot na anyo ng isang aswang o kakaibang nilalang na nakaupo sa itaas ng poste ng ilaw sa gilid ng kalsada, naglakas loob siyang magbagal ng takbo ng kanyang sasakyan, hindi para umiwas, kundi upang ma-record ang kakaibang nilalang na iyon. Panoorin ninyong mabuti. Wow. Ang weird naman, bakit nasa taas? Sa dinami-dami ng matutungtungan maupan, dyan pa saan ng kuryente? Ano ba yan? Yan ang ginagawa mo dyan. Ang pangit ng itsura, oh. Nagbabiyahe ka, yan ang makikita mo sa daan. Tapos wala kang makikita ibang dumadaan dyan, kundi kayo lang, oh. Ang dilim-dilim pa. Parang ang inaabangan niya na. Ang sarap ng upo, oh. Parang nagpapahinga lang. Creepy naman itong nakaupo.
Gaya ng nakikita natin, ang nilalang na may nakapanghihilakbot na anyo ay nakaupo lamang ng hindi kumikilos at tila nakatingin ng direkta sa lalaki. Wala ng oras para umiwas o bumalik ang motorista, kaya't nagpatuloy siya sa pagmamaneho, dahan-dahan, maingat habang patuloy na nire-record ang nakakatakot na presensya sa itaas ng poste. Tatlong babae ang sabay-sabay na nagdarasal noon, matapos nilang makaranas ng sunod-sunod na kakaibang pangyayari na paranormal sa loob ng kanilang bahay. Tahimik ang paligid, at tanging pagbulong na dasal nila ang maririnig, hanggang sa bigla na lang may isang nakakatakot na aparisyon na lumitaw. Panoorin ninyong mabuti. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Uy, yun. Ang bilis. Bilis naman. Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gaya ng nakikita natin, isang misteryosong Nataranta yung mga nagdadasal ng mga damit tanda. ang biglang sumulpot, dumaan Sa mula sa bintana ba naman kasi dumaan, at sa harapan mabilis pa na nila, lumipad papasok na para bang sumisingit sa pagitan ng hangin. Napakabilis ng Bilis, paggalaw nito kaya halos imposible nang masilip ang tunay nitong anyo. Dahil dito, ang tatlong babaeng kanina'y taimtim na nagdarasal ay agad na napatiyo, napasigaw, at tuluyan ang binalot ng matinding takot at pagkataranta. De Dios, ruega por nosotros pecadores. El diablo, Señor, Padre nuestro que estás en Noong May 18, 2024, mga alas 9 ng umaga, nagising ang mga residente ng Charlotte, North Carolina sa nakakabahalang tanawin, makapal na itim na usok na unti-unting bumabalat sa kalangitan. Mula ito sa isang napakalaking 7 palapag na apartment complex na dapat sana'y tirahan ng 239 na luxury units, ngunit hindi pa ito natatapos. Sa kabutihang palad, wala pang nakatira dito dahil kasalukuyan pa itong ginagawa at itinatayo. Ngunit dito na nagsimula ang dalawang malalaking problema. Una, ang itaas na 5 palapag ay halos kalansay pa lamang gawa sa kahoy at insulation na napakabilis magliyab. Mula sa maliit na apoy, agad itong lumaki at kumalat, handang lamunin ang buong estruktura. At ang ikalawa, ang mas nakakatakot pang problema, may 17th construction workers na naka-duty noong umagang yun, at nang dumating ang mga bumbero, delikado na agad ang Sunog. sitwasyon. Mabilis Yung silang kapal na ng pumasok usok, at nailabas ang karamihan ng mga manggagawa, 15 sila. At doon nila napagtantong 2 pa ang nawawala. Sa Yun gitna lang. ng naglalagablab na kahoy at makipot na pasilyo, may 2 lalaking na trap, desperado na sumisigaw para marinig ng kahit sino. Isa sa kanila, si Damont Cheryl, 30 taong gulang, ang naglabas ng cellphone, nagbukas ng Facebook, at nag-live. Doon unang nasilayan ng mundo ang bangungot na kinasadlakan nila ng kanyang kaibigan na si Ruben Holmes. Somebody say help, we're in South Park. Help! Yo. I'm in South Park right now. At work. Nakakatakot yung ganyan no. Nasa loob kayo ng isang building, tapos alam mong nasusunog na, na-trap kayo sa loob. Wala kayong kamali-mali kung ano mangyayari sa inyo dyan. Pero, sabagay, ano na yan instinct na yan ng tao na pagka ganyan may ganyang nangyayari sunog, tapos na-trap kayo. Dalawa lang pwedeng mangyari. Yung makaligtas kayo o talagang masama kayo sa matutupok na building na yan. Ayun lang yun Kaya mahirap ang pakiramdam ng mga taong na andyan mismo sa loob ng building na na-trap, nasusunog. Ang hirap niyan. Hindi yung malaman kung ano yung magagawin mo. Halos mawalan ka ng pag-asa na makaligtas ka pa. Kaya pagka ganyang may sunog, halimbawa nasa loob ng ng building, kung may pagkakataon pa, gumawa ng paraan, gumawa na. Huwag na maghintay ng ng mag-rescue dahil nauubos ang oras. Dapat presence of mind talaga pag ganyan. Huwag yung matataranta. Gumawa agad ng paraan para maka-survive. Building on fire.
and I can't get out. Sa live stream, makikita sina Damont at Ruben sa kailaliman ng gusali. Hindi pa sila nasusunog, ngunit ang usok makapal, madilim. At nakakalunod na tuluyan ang bumabalat sa kanilang paligid. Hirap silang huminga. Halos hindi na rin matanaw ng sinumang rescuer ang kanilang kinaroroonan. Nakakatakot na yan. It's getting harder and harder for them to see. Kapal na ng usok We're eh. gonna have to slide here, man. Sleep. The building on fire, I'm trapped inside here, my man. Marahil ito ang dahilan kung bakit nag-livestream si Damont, umaasang matutukoy ng Kinakabahan mga na yung mga rescuer ang eksaktong lokasyon nila. Pero base Ang sa hirap video, huminga yan dyan dahil hindi yung magiging usok lang madali eh. ang pagliligtas. Kasi yung usok yan, hindi Nasa basta-basta, may ika-anim mga na halong mga palapag sila, chemicals yan. ang pangalawa sa pinakamataas, at iisang hagdan Dagdag lamang ang pahirap daang yung mga palabas. chemicals na Nasa yun. kabilang dulo pa ito ng Pasikip gusali. sa Ayon dibdib sa yung kanilang paghinga mo. sinabi sa video, may bumara sa kaisa-isang exit na yun, kaya ang tanging paraan lamang para makatakas ay tumalon. Ngunit mula sa mahirap taas na, ng tatalon 6 na ka. palapag, Nasa ang kanilang kaya- babagsakan 6 ay na sa palapag gitna kayo, ng tatalon ka apoy. pa. Ito ay tiyak na kamatayan. Wala silang mapupuntahan. Tanging rescue lamang ang makakapagligtas sa kanila. Yun lang. Kawawa naman. Yo, this building is on fire. I'm at work. Somebody send help. We're in South Park. At nang mapagtanto nila ito, lalong naging desperado si Damont, sumisigaw sa gitna ng usok, habang si Ruben naman ay umiindayog ang flashlight ng cellphone, gumagawa ng kahit anong paraan para makita sila ng mga rescuer bago biglang naputol ang live stream. Alam ng mga rescuer na nasa ika-6 na palapag ang dalawa. Sinubukan muna nilang abutin gamit ang isang napakalaking crane na may basket, nakita pa ito sa live stream ni Damont. Pero mali ang direksyong tinatahak ng crane, sobrang kapal kasi ng usok. Yun lang. Sobrang Sinasabi kapal ng usok. minsan ay Hindi na nakita malaman rin kung ng nasaan yung operator ang pwesto ng dalawang dalawa. lalaki, ngunit napakadelikado na ng lagablab ng apoy kaya ang mismong operator ay kinailangang iligtas. Kaya't iisa na lang ang natitirang paraan, kailangan na pasukin nila mismo ang gusali. Umakyat ang mga bombero sa hagdan tungo sa ika-6 na palapag, tinatahak ang pasilyong halos hindi na madaanan. Habang papalapit sila, lalong lumalakas ang apoy at unti-unting nagiging pag-apang ang kanilang galaw. At doon nila narinig ang mga sigaw, malalakas, desperado, sina Ruben at Damont, humihingi ng saklolo. Palatandaan na malapit na sila, ngunit kasabay nito, may isa pang sigaw na dumating. All companies working 7741 Liberty Road Drive, evacuate structure per command. All companies working 7741 Liberty Road Drive, evacuate structure. Command all companies, this will be defensive at this time. We'll be ready for the side to collapse. Everybody get out of the collapse zone. Confirming you are coming out, that you're not out of the building. Isang utos ang maririnig, ang lahat ay lumikas. Nagsimula nang bumigay ang istruktura, lubog na sa apoy at anumang sandali ay guguho na ito. Huling pagkakataon ng mga bombero para tawagin ang dalawa, para direkta silang lumapit. Ngunit walang sumasagot, at sa loob ng ilang segundo, nakapangingilabot na katahimikan ang pumalit. Napilitan silang lisanin ng gusali na wala sina Damont at Ruben. Ilang minuto lang ang lumipas bago tuluyang lamunin ng apoy ang buong gusali, umaabot ang temperatura sa 2,000 degrees Fahrenheit. It collapsed. Hanggang sa bumagsak ang istrukturang yun. At sa ilalim ng gumuhong mga pader at haligi, sina Damont at Ruben ang naging tanging biktima ng trahedyang ito. Yo, I'm at South Park right now. At work, the building on fire, and I can't get out. Wala na. It's getting harder and harder for them to see. Alam na natin ang kahihinatnan nito, Umuuna kaya't yung masakit ano eh. panoorin ang live stream. Ngunit ang pinakamasaklap pa dito, karamihan sa mga unang nakapanood ay mga kaibigan at pamilya ni Damont, kasama ang mismong ina niya. Wala, hindi sila Marahil hindi pa nga nila nakasurvive. alam na may bago siyang trabaho, 1 linggo pa lang siya nagsisimula.
Nakita rin ng kanyang kapatid ang livestream at dali-daling nagtungo sa lugar. Nagmakaawa sa mga bumbero na panuorin ang video habang sinusubukang iligtas sila. Ngunit kahit ibinigay na nila ang lahat, napakaraming bagay ang kumalaban sa kanila. Sa investigasyon, natuklasang gumagamit ang crew ng organic foam insulation, lubhang madaling magliyab at Oo naglalabas nga, ng dapat makapal hindi na itim na ganyan. usok. At nang magliyab ang makinang ginagamit Pero para kasi i-spray sa mga ito, bilisan naging kasing parang trabaho apoy yun, na nalunod sa gasolina ang buong gusali. Wala ring smoke detector o alarm system na naka-install isa noong pa yan. araw na yun. At ang mas masaklap pa, may pansamantalang hagdan sana malapit sa kinatatayuan ni Demont at Ruben, ngunit tinanggal ito ilang araw Yun ang bago ang matindi. insidente para palitan ng permanenteng hagdan. Yun lang. Dahil sa mga pagkukulang na ito, pinagmulta ng $50,000 ang mga kumpanyang sangkot at kasalukuyang kinasuhan ng pamilya ng mga biktima. Ngunit anuman ang magiging hatol, hindi na mababawi at hindi na maibabalik pa ang pagkawala ni Demont, Siyempre, Cheryl at Ruben ganun Holmes, talaga. mga trabahong dapat magbibigay sana ng pangarap, ngunit humantong sa trahedyang hindi na kailan pa man maibabalik pa. Nakalungkot naman. Ang Franco Travels ay pinamumunuan ni Franco, isang manlalakbay na kilala sa kanyang pagtutuklas sa hangganan ng kayang pasukin ng tao. Mga lugar na hindi basta sinusubukan ng kahit sino, mga nilimot na underground chambers, mga nabubulok na simbahan, at mga espasyo kung saan naglalabo ang pagitan ng kasaysayan at kababalaghan. Pero ngayong gabi, iba ang pakiramdam niya. May mga exploration na nagtutulak sa iyo sa mga iniwang gusali at guho. At meron namang mga lugar na tulad nito, kung saan ang nakaraan ay hindi lang nananatili, kundi bumabalot sa iyo. Sa episode na ito, papasok si Franco sa isang lumang sementeryo, isang napakalawak na libingan na kilala hindi lang sa pagkatiwangwang nito, kundi pati sa mga bulong-bulong Wow, kwento tungkol sa sementeryo. kulang, paglapastangan sa patay, Ooh. at mga ligaw na kaluluwang sinasabing nananatili sa mga gumuho nitong nicho. So I made it to one of my most favorite sacred graveyards. It's a huge, abandoned, not abandoned graveyard. Lawak ng But the security sementeryo. here is ridiculous. And if they even see me, they could threaten me with jail or whatever. But I'm gonna do it for you guys because I know you guys like this and I love this kind of stuff. And there's no reason why they should be hiding this. Let's get into the video. I am in a very hot area, so I have to be extremely careful and fast. Look at this. This is an area where they do a lot of witchcraft at. Like a ton of witchcraft. But this area is highly secured with security everywhere. Look at this, right over here. So I wanted to show you guys. That's a skull, and somebody put a towel or underwears or something over its head. And then that's like in the shape of a cross. These are all real bones from people. Look at that. And a knife. Ang hirap ng pakiramdam ng nag-explore ka, lalo sa isang sementeryo, tapos gabi pa. Kasi ang unang-unang kalaban mo dyan, yung kaba mo. Kasi mismo sa pagpasok mo pa lang sa sementeryo, iniisip mo kagad, sementeryo to, nakakatakot na lugar. Dahil gabi, walang ibang pupunta dyan. Tapos ikaw lang na andyan. Pwedeng merong mangyari sa iyo na hindi maganda dyan sa loob ng sementeryo habang nag-explore ka. Kaya yung kaba, hindi talaga maiwasan yan. Naghalo na yan yung kaba at saka yung takot. Pero siyempre palakasin mo yung loob mo para lang magkaroon ka ng ng magandang content. Kasi parang na maganda yata yung sa pananaw ng mga content creator, lalo yung mga ghost hunter. Parang in ngayon ang mag-content sa mga haunted house, sa sementeryo, kaya sa mga abandoned na simbahan, yung mga abandoned na lugar, kasi andun yung yung
pakiramdam na hindi mo maramdaman sa isang lugar na natural lang, yung wala kang takot na nararamdaman, walang kaba. Unlike yung sementeryo, lahat maramdaman mo. Tuloy po natin. Kaya yung magbabalak na mag-explore sementeryo, eh sana bago nyo Pagkapasok pa lang gawin niya, yun, ramdam na ang bigat dapat ng lugar. buo ang loob niyo. Nakakalat ang mga buto, mga alay, mga bungo na tinakpan ng tela, kandilang halos maubos na, at mga itim na supot na sinasabing naglalaman ng labi ng mga hayop para sa ritual. Tahimik si Franco, pero sa ilalim ng boses niya ay may tensyon, ang pakiramdam na hindi lang kasaysayan ang dinadaanan niya, kundi isang lugar na tila patuloy pang ginagamit hanggang ngayon. I usually right through here towards the left. You start going through there and you start seeing a bunch of abandoned locations. I mean, it just goes. But so far, not much is going on. What sucks about today is that even though it's like quiet, there's not that many people around, it just gives the police or the security officer more of a suspicion, like, oh, what is he doing by himself, kind of walking through the area. And that's what's got me nervous, because I kind of stand out now because there's a lack of people. Oh, there's tombs here too. This whole area here, it's just abandoned cemetery. Look at that. Oh, there's clothes. That's what's on the inside. Alright, so I'm now making my way into the bottom of this place. It's called number 15. I don't know what to expect down here, and the sad part is I forgot to bring my flashlight. Look at this. Whoa, this place is huge. And completely empty. This thing just goes on forever. Habang lumalalim pa siya sa pag-e-explore, bumaba siya sa ilalim ng lupa. Mga lagusan na tila walang katapusan, umaabot sa magkabilang direksyon. Ang hangin, mabigat at walang galaw. Dito, bawat tunog ay parang dumadagundong. Ang tunog ng kanyang sapatos at ang halos hindi marinig na kaluskos ng kung anong gumagalaw sa malayo. So I'm a little bit concerned because I feel like when I came in, I saw them searching people's book bags, and I feel like they're probably going to search me on my way out of here. So I'm going to take the SIM card out of this, switch it to my phone, and put my phone SIM card into this, or you guys, so that way I could tell them, look, there's no footage in here. This is for something later on. I also have my knife and all my survival stuff inside this, so they're going to think I'm weird. But we'll see how that goes. Look at this. Lawak ng sementeryo. It's crazy because you can just keep on going. One of my dream locations to record at night. I would absolutely love to be in this place, but they definitely would not let me. Nabanggit din niyang may naririnig siyang boses, mahina, parang may hinig ngunit wala namang tao. Tila paalala sa kanya na ang tunay na kinatatakutan niya dito ay hindi ang mga patay, kundi ang mga buhay pa, mga gwardya, o marahil ang mga taong patuloy pang nagsasagawa ng kanilang mga ritual sa dilim. Okay, so update. I actually had to leave the area. It was just that. Security came down there just like I predicted, and they said, yeah, the cemetery's closing soon, you have to leave this area. So I'm like, oh, okay, lucky enough they didn't see me. There's a bunch of bees right up there. Jesus. I don't even know if that's what hit me in the head. But something touched me. Did I get stung? But anyway, yeah, they told me to leave, so I left, but I made a quick beeline to one of the areas that I was recording with the live stream, but this place has a lot of stuff. Check this out. Look at this. Jokan siguro.
That is... I love these old pictures, man. They are really cool. Itong creepy ng mga ano. Very vintage, like, oh, what is that? There's something on the inside of there. May ano pa yata, ano yan? Ika o sing-sing. Hopefully I don't step on another snake. On my last video... Oh, is that a dog? What the hell? Look at this. That is a dog bone. Aso nga. Unless the guy wanted to get back with his dog, maybe. But as you can see, I'm now in a much more abandoned area within this part of the grave. But I still have to be careful because these people are going to be on me like wet on rice. Look at that. That's the top of a skull. I don't know why they break it, but they're not supposed to break it, but I don't know what's going on. Maybe it falls or breaks over time because they're so gentle. These tombs are super old. See if I can find a date on one of them. 1919. That's a... Yeah, they get older too. Pag-ahon niya sa ibabaw ng lupa, lalo pang lumalim ang pakiramdam ng panganib. May mga nicho na nakita niyang mga basag, may mga buto ng mga bangkay na nakalitaw, ang mga takip at pangalan ay matagal nang ninakaw. Sa iba, naroon pa ang mga alay, bulaklak, candy, puting kandila, depende sa kung ang naglagay ba ay nag-alaala o nagpoprotekta. May mga puntod na nasunog, itim at tuyot, tanda ng apoy o ritual. At habang lumalakad siya, mas nagiging magulo ang sementeryo. Para bang mismong oras at kasaysayan ay nagdurugo rito. There's so many tombs after tombs here with just skeletal remains everywhere. I'm starting to get used to it. Look at this one. You can even see the skull back there. So I've made it to this place, which seems to have changed a lot. And it just goes all the way down. But everything seems to be somewhat in pristine condition. May ataol pa. Bata That's yata. It's completely open. Oh, look at this one. Can you see the name? I can't even read it. Weird. Creepy ng ano. Now, if you're wondering if it smells, I don't smell anything. There's no crazy odors. Oh, look at that, even the flowers. I wish I had a better flashlight, but I had to play it safe on this video. Parang ano, Iba ang bago pa. hangin dito, Nainintab pa. mas mabigat, mas malamig, para bang ayaw ng lugar na makita. Binanggit ni Franco na kadalasan, ang mismong mga tao na dapat nagpoprotekta sa sementeryo, ang siya pang lumalapastangan dito, mga desperadong trabahador na nagbibenta ng kahit piraso ng mga bangkay para sa kaunting pera. Isang mapait na katotohanan, ang sagrado kasi sa mga- ay maaaring mawasak ng Kasi simpleng binibenta nila yan kagutuman. sa ano I eh. think I'm gonna get out of Sa this mga place. It's eskwelahan. extremely dangerous. I'm close to go time. I do see a lot more exposed tombs towards the back end here. I'm gonna go head upstairs and get the help. Sa huli, ang lugar na ito ay tahanan ng hindi mabilang na buhay, ang ilan ay naaalala pa, ang iba na may matagal nang nalimot. Habang papalabas si Franco, nadaanan niya ang mahabang hilera ng mga pangalang nakaukit sa mapupusyaw na bato, at napaisip kung ilan pa sa kanila ang may natitirang nag-aalala. Makapagdamdamin ang makakita ng mga libingang wasak, mga butong nakabilad, at mga tirang gamit ritual na nakahalo sa mga patay. May kung anong nakakapangilabot sa ideya na kahit sa kamatayan, hindi pa rin sila pinapayagang magpahinga. Pagdating niya sa gate, may mga pulis na nakabantay, pero himalang nakalusot siya nang hindi napapansin. Isang pambihirang swerte, gayunpaman, mahirap umalis sa isang lugar na tulad nito nang walang bitbit na pagbabago. Mananatili ang mga imahe, mga buhok na Daming buto. tinatamaan ng sinag ng araw, mga kandilang nagliliyab sa tabi ng sirang nicho, at ang tanong na bumabalat sa bawat frame ng kanyang video, dati ba itong banal na himlayin? O isa na itong lugar na tuluyan ng nilamon ng kadiliman?
Noong September 2025, isang lalaki ang matagal nang naabala at sinusundan ng isang nakakatakot na presensya na hindi nakikita, kaya naman napilitan siyang gumawa ng paraan para makakuha ng ebidensya. Para sa kanya, hindi ito basta-basta paranormal activity lamang. Personal ito, kung saan siya magpunta, sa bahay, sa trabaho, kahit saan, naruroon din ang presensya na tila sumusunod sa bawat galaw niya. Dahil sa matinding takot, nagpasya siyang magtago ng bitag. Pumunta siya sa kanyang pinagtatrabahuan. Pamwesto sa lugar na sakop ng CCTV at sinadyang iwan ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa bilang patibong. Inuulit niya ito sa loob ng 4 na araw, ngunit walang nangyari. Hanggang sa ika-5 araw, may nakuna na ang kamera, isang ebidensya na magpapayanig sa sinumang makakakita. Panoorin ninyong mabuti. Jour 5, j'ai voulu piéger ce phénomène et j'ai réussi. Depuis un moment, mon téléphone change souvent de place. J'ai demandé à ma femme et mes enfants, mais personne n'y touche. Et ces phénomènes, ça arrive de partout, à la maison, comme au boulot, comme n'importe où en fait. Du coup, j'ai décidé de me laisser poser sur une table du boulot volontairement et je suis parti. Gumala yung On ne voit pas cellphone. l'image parce que j'ai accéléré la séquence. Wala namang Mais ce qui est bien mahawa. souciant, c'est que le téléphone s'attarde jamais sur les photos du travail ou d'animaux. C'est toujours les mêmes. Les photos de famille, des amis, et surtout les enfants. Jusqu'à présent, ça concerne Wala que moi. namang Ne vous inquiétez gumagalaw. pas, mais là, ça prend une ampleur Walang surprenante. humila C'est décidé, je vais agir. Merci aussi Nagkusang pour vos gumalaw. nombreux messages. Beaucoup me conseillent Wala, parang de nag-scroll mettre pa la songe, yata. de tenter de communiquer avec ce qui se passe. Je vais tenter de faire ça ce week-end, mais j'avoue que je suis pas habitué. Et surtout, il faut que je prenne mon courage à deux mains parce que là, je suis clairement... Ito ang ebidensya na pilit niyang hinahanap. Sa video, biglang dumudulas ang kanyang cellphone sa mesa ng mag-isa. Nag-unlock Ano yun? at usapang nag-scroll sa photo gallery. Araw na araw. Tumitigil sa mga litrato ng pamilya at mga anak niya gaya ng Nag-scroll, karaniwang nangyayari sa kanya. Maliban na lang kung natuto na ang nilalang na ito gumamit ng Face ID, wala na itong lohikal na paliwanag. Sa takot para sa kaligtasan ng mga mahal niya sa buhay, na-realize niyang kailangan na niyang kumilos. Ngunit hindi niya alam na ang pagtatangkang makipag-ugnayan sa presensyang ito ay magpapatindi sa demonyong gumugulo sa kanya. Parang may pok. Storage. Uy! Biglang sumara. Kinabukasan, habang mag-isa siyang nagtatrabaho, nakarinig siya ng malalakas na kalabog mula sa locker area. Paglapit niya, biglang tumigil ang ingay, tapos sa harap mismo niya. May pintong ng locker na sumara ng napakalakas, parang may galit na tumulak nito. Oh. Dito na siya napaisip kung bakit niya pa ba ito pinasok. Nagulat Pero naman dahil yun. sa halo-halong takot at Pinto ng matinding ano? kuryosidad sa nangyayaring Locker. paranormal, Biglang nagpatuloy sumara. pa rin siyang mag-record at dito nagsimulang magpakita ng mas Nagulat. kakaibang kilos ang presensya. La porte, elle a bougé. Je suis sûr qu'elle a bougé. Dito na nagsisimula ang tunay na Ayos. bangungot. Habang nasa trabaho, sinusubukan niyang mag-record ng voice-over para sa susunod niyang video nang mapansin niyang may kabling nakasabit sa harap niya at unti-unting lumulutang sa ere, parang may humahawak dito na hindi nakikita. La prochaine vidéo, regardez la police. Oh. Je suis sûr qu'elle a été Wire. Restez. Oy! Nagkukusang umangat. Ah, écoutez, putain. Rinig na rinig mo ang hilakbot sa boses niya habang nare-realize niyang nahuli niya mismo ang nilalang sa akto. Ito ang dahilan kung bakit nakakakilabot ang footage. Parang may sarili siyang personal na poltergeist. Isang matalino at posibleng demonyong espiritu na ngayon ay hayagan ng nagpapakita at nakikialam habang sinusubukan lamang niyang magtrabaho at mamuhay ng normal. Je suis désolé, je peux continuer. Tugong mo lang yung ano. Patungan ng mga ano. Ilaw ba yun? Matapos ang nakakatarantang pangyayaring yon, iniwan niya ang kamera na nakabukas para makuha pa ang anumang ibang mangyayari. Ilang sandali lang ang Inuba, lumipas, ayo. may nangyari na naman, isang pangyayaring nagdala sa kasong ito sa mas matinding level ng kababalaghan.
May ilan sa mga viewer ang nakapansin ng mas nakakabahalang detalye sa video clip. Sa mismong sandaling gumalaw ang sapatos ng mag-isa, nagkaroon ng distortion sa video. gumalaw yung Isang ano eh. parang alon ng init o energy wave na yan, dumaan mula kanan papuntang kaliwa sa mismong harap ng camera. Kasabay nito ang malutong na static sound. At sa eksaktong sandaling yun, may pintong sumara ng ubod ng lakas. Ayon sa iba, maaaring mismong nilalang ang nakunan hindi bilang malinaw na anyo, kundi bilang isang pagkislap o pagbaluktot sa hangin. Para naman sa iba, glitch lang daw ito. Ngunit mahirap ipagkibit balikat ang perpektong timing ng glitch kasabay ng physical manifestation. At makalipas ang ilang araw, lalo pang lumalala ang nangyayari. Des petits insectes qui Grabe passent devant naman. la caméra, c'est ça qui crée les détections. Et après, je vais avancer la caméra justement au moment où moi j'arrive. Bumukas yung, Et déjà, ce may que tu tao. entends, c'est que Alam, le walang chien tao eh. aboie, alors qu'habituellement, il ne voit pas vraiment comme ça. Il y a quelque chose visiblement qui le perturbe. Le rectangle jaune que vous voyez, c'est une détection humanoïde. J'ai mis la sensibilité à 100% sur l'application. Et regardez bien, une détection, deux détections. Alors, est-ce que c'est la même ou pas? J'en sais rien, mais voilà, on voit que ça se déplace en tout cas. Alors, est-ce que c'est un hasard? Et là, encore une de plus. J'ai changé de caméra pour voir, j'ai une caméra à l'autre extrémité de la maison, et en fait, il s'avère que c'est la même chose au moment où j'arrive. Donc avant, là on est avant, il se passe rien, et au moment où j'arrive, on va le voir, 9h07, le moment où je sors de la voiture, voilà, il commence à y avoir une détection qui a l'air en plus de fuir à l'approche du chien. Voilà. Sa pagkakataong ito, ang CCTV sa labas naman ang may nakuhanan na kakaiba, isang anino na tila naglalakad papalapit sa likuran niya habang dumarating siya sa trabaho. Glitch lang ba ito o may sumunod na sa kanya mula sa kabila? Sa halip na humingi ng tulong pariman o paranormal expert, nagpasya pa siyang asarin ng presensya. At gaya ng inaasahan, malaking pagkakamali yun. C'est ça. Je sais que c'est ça. Gumagalaw. Vous voyez? Je vais essayer de lui parler. Hey! Hey, tu me fais pas peur, hein? Bam! Hindi nakatulong ang pang-asa, mas lalo lang nagngit-ngit sa galit ang masamang presensya. Nagkomento ang mga viewer na baka siya ay isinumpa. Pinayuhan siyang hanapin kung may kakaibang bagay sa paligid niya na maaaring konektado sa madilim na ritual. Nang pagsikapan niyang maghanap, may natagpuan siya. Il fallait que je vous montre ça, là. J'étais dans ma pièce de peinture, là, ce matin. Regardez ce que je trouve aussi. Je sais pas si c'était là avant ou quoi, mais j'ai l'impression d'en voir Parang partout. ano Depuis le live, je lugar vois kung tout saan filmer. nagdadaos Dites-moi ang si vous voyez la même mga chose que moi, s'il vous plaît. ritual. S'il y en a qui connaissent, dites-moi ce que ça signifie. Chaque endroit marqué par un phénomène, il y avait un pentagramme qui était tracé soit au sol, soit sur une surface. C'était systématique. Celui-là, j'ai dû y chercher quand Mais même. moi, Regardez non, bien, c'est moi, gravé ça, sur il le est, côté de hein. l'échelle. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Qui trace ces signes? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est un proche, un ami, un collègue ou un membre de la famille? Est-ce que c'est lié à ce qui se passe ici? Est-ce que Sa ilalim, ça, may c'est mga un sign protecteur, din eh. des engardes, quelque chose de beaucoup plus sombre? J'en ai aucune certitude. Je suis perdu entre plusieurs hypothèses. Le canular organisé, la coïncidence ou la réelle manifestation liée à ces signes. Pour être franc, je montre ici qu'une infime partie de ce que je vis chaque jour. Même voir le symbole apparaître encore et encore, ça soulève forcément des questions. Voilà l'extrait du jour, on entend clairement des coups sur le mur alors que je suis à l'intérieur de la pièce de peinture. Je vous laisse regarder, écouter et n'oubliez pas de vous abonner après avoir vu la vidéo. Merci. May mga pentagram na markado sa bahay at sa lugar ng trabaho niya. Mga simbolong kadalasang iniuugnay sa occult summoning rituals na pinaniniwala ang magandang naman nagbubukas yung ng mga daan kulto, para yung sa mga mga ganyan mga demonyo at senyales. agresibong espiritu. At nang akala niyang wala nang mas hihigit pa, may nahuli pa siyang isa pang footage at ito ang pinakamalupit sa Je lahat. suis quasiment sûr qu'il y a ce truc-là qui était en train de bouger là. Oh, Oh, uy, kumalaw oh. Ay, grabe. pas possible, il y a une bestiole dedans. Grabe yun oh. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous voyez, je vous mens pas. Hein. Je vous mens pas. Hein. Là, il n'y a rien non plus. Hein. Nakita pa niya kung paano gagalaw yun. Eh, wala namang nag-ano, maniobra.
Nagkukusa lang gumalaw. Ouais, Oh. sinon je le casse. Pansinin niyo kung gaano kalapit ang kamera sa eksena. Walang tali, walang wires, walang jump cuts. Purong footage lamang ng isang bagay na malinaw na gustong magpakita sa mga nabubuhay. Ano sa tingin niyo ang nangyayari rito? Totoong poltergeist ba ito? Isang matalino na haunting? O isang napakahusay na pagkakadisenyo ng panlilinlang? Kung may maipapayo kayo sa tao na ito para harapin ang nakakatakot na sitwasyong ito, ano ang sasabihin ninyo? Ibahagi lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Isang gabi, sa katahimikan ng isang liblib na baryo, may Yan. nakuhanan ng isang CCTV camera. Isang Oy. nakakakilabot na anino na gumagalaw mula sa dilim, ilang metro lamang mula sa Mga isang talon-talon, tahimik na no? tahanan. Sa unay tila ordinaryong paggalaw at pagtalon lamang ito ng isang tao na tila ba may hinahabol ito. Ngunit kung pagmamasdan mabuti pa ang imahe, doon na nagsimulang manindig ang balahibo ng mga nakapanood. May nagsasabing isa itong aswang na nagmamasid Ano, yung mula sa pokong. kadiliman. Pochong ngayon, Ngunit pochong ang tawag iba, nila, eh. naniniwalang mas masama pa ang kanilang nakita, ang multo na tinatawag na pokeng, isang pokeng. kilalang nilalang sa Indonesia. Pokong. Ang pokeng ay isang Oh. uri ng kaluluwang hindi matahimik. Sa Indonesia, pinaniniwalaan Indonesia ito ang yan. espiritu ng isang bangkay na hindi maayos na naialisa ng tali sa kanyang kain kafan o puting tela ng libing. Dahil dito, nananatili siyang nakabalot na parang bangkay, nakatayo, at tumatalon-talon habang gumagala sa gabi. Sinasabi ng mga lokal na kapag nakita mo ang pokeng, may dala itong masamang pangitain, o mas masahol pa, sinusundan ka nito hanggang sa iyong mismong tahanan. At kung ang nilalang na nahuli ng CCTV ay tunay ng isang pokeng, ano ang ginagawa nito sa labas ng bahay na yon? At sino kaya ang tunay nitong pakay? Takot yung bata eh. Sigaw ng bata. Okay. Hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi pa nakapanood, panoorin nyo. At salamat na rin sa mga nag-subscribe sa aking munting channel. At another karagdagan nyo sa aking subscribers. Oh. At paki-likes na rin po yung mga video inyong pinapanood sa content ko. At shout out sa inyo mga kawaray, Luzon, Visayas at Mindanao. Isama na rin natin yung mga OFW. At paki-subscribe na rin po ng aking channel. Muli, kita-kita tayo sa aking mga i-upload pang mga video at mga pagbibigay ng reaksyon. Okay, maraming salamat.